I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus, the Lord, and Son of God, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered and was Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, and the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. We offer the first mystery for healing and good health of all kapatiran, our families, and your precious blood, O Jesus, our little babies, and grant them good health and protect Adrian, Joseph, Alias, Faith, Calix, Kael, Claude, Art, Alonso, Mercy, and Angela and Micaela. The huge improvement of Sistina Palmaro's condition and continue to claim her miraculous deliverance. We also pray for continued healing for Efren Gregoriano Jr. and to the fast recovery of Kate and Enrique Casio. Healing upon healing also to everyone who is sick, especially those in the hospitals right now and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida, Dolor Albar, Kathleen Angeline Bernabe, Amor Pinaw Ganas, Emily Sereno, Nimpa and Neville McGill, Naida Geno, Cash Margarine Mangas, Marjorie Ferrer, Mark Chapman, Evelyn Bakar Mante, Brother Rafi de los Reyes, Father Sherwin Lapaan, Friends de los Santos, Julia Nang, and Emmanuel, claiming complete healing for Liam Viernes from muscular dystrophy, healing for Brother Jester from hyperthyroidism, praying for the continued healing for William Bautista, Sis Marisol Ningis, Mayet Villanueva, Myrel Lucena, Silvia Restauro, Lina Ramos, Pepe Agudelo, Soledad Ramos, Resi Ramos, Milagros Yupon, Boyat Punson, Danilo Di Mayoga, Nenita Alpenche, Maricel Formasidoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia Ward, Maddox Banate, Camille Kalingasan, Frank Urbano, June Mark Toleran, and Rocky Dundun for clear and a good result of Ariel Bautista's medical laboratory. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Second service. Second sorrowful mystery, the escorting at the funeral. As we pray the second mystery, we lift up everyone who needs God here in New Zealand. Visa approval to for Brother George Fernando, Brother George Rever, Martin Miller, and Sister Gutierrez. Victorious approval of Sister Francis Christie, Sister Gay, Brother Tyrant. And basically, the of all our enemies for the company. We also ask the Lord to open the heaven and give Brother Lito Brother Colin, and give Satan help. Please read that Kayobe. Another chance to return to and working. Praying for approval of permanent resident visa and citizenship of all Kapatiran and residency pathway for Brother Lopi, Brother Sister, Brother Armando, Brother Liston, Brother Rodel, ECM and Afro Brother, and all Kapatiran currently on board. Bless the companies we work for, bless our jobs and working out, so we have more time to spend jobs as the one. Praying for integrity and teaching council of God for
Sister Sillinger, and Sister Rebecca, grant a blessed smooth and safe journey to all who are traveling. Special prayer for the successful passport program for Nanay Maribel. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Healing is now. Now, now. O O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead some souls to heaven, especially those who most need your mercy. Ave Maria. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We offer the third sorrowful mystery for the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Brother Mike Pilardi, our servant leader, all the clergy, missionary, and preachers who are spreading the good news. Restore the ability of Brother Mike to speak clearly. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who have been hurt. Strengthens the weak and enlighten those who are confused. We entrust to you everyone who needs to make major decision in their life. That you take the lead and infuse the light and guidance of your Holy Spirit. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sister Sonia, Sister Beth, Brother KR in Auckland, Sister Josie and Sister Banji in Napier, Sister Jane and Sister Cheryl in Hamilton, and our preacher whom you have called to proclaim your word boldly and mightily. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Ares, Brother Ray,
Brother Rani, Brother Armand, Brother Chris Ryan, Brother Noriel, Brother Armando, and Trini Preachers, Brother Aaron, and Brother Leo, as well as our ministry leaders, Brother Aris, Sister Elaine, Sister Lani, Brother Ray, Sister Dine, Sis Iya, Sister Belen, Sister Maricel, Sister Annabelle, Sister Cosette, Sister Claire, and Sister Rachel Molid. Help us to serve humbly, joyfully, wholeheartedly, and be strong amid trials and temptation. Send dedicated musician to Hamilton Cell Group who will be fully committed to the gawain, especially prayers for all the Filipino priests in New Zealand, that they will be shielded from attacks of the enemy and be strong against them and trials. Bless our parish priest, Father Austin and and Saint Mark Parish for continued support to the El Shaddai community. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother Mother of of God, God, pray pray for for us us sinners sinners now now and and at the at hour our of death. our death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive Forgive us us our our sins, sins, save us save from the us from the fire, fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your divine mercy.
sorrowful history. We pray for love, fidelity, and strengthening of the family. Safe- Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parents, children, and siblings relationships that are going through conflict. Bless all our children that they may grow up to be humble, respectful, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their established world. Grant our families and loved ones in the Philippines good health and protection. Praying for healthy pregnancy and safe to deliver Ms. Aleli, Ms. Beck, Ms. Clarus Basinal, Ms. Maricel from Lawrenceville, Ms. John Garcia, and Kenneth Robertson, and the normal and healthy condition of their baby. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us our trespasses, as we forgive those who are trespassing against us. Give us not into temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most in need of thy mercy. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Davis and Belda family and all their prayer intentions, especially for Sister Alenti, who is scheduled to give birth this Friday.
Anoint the hands of the doctors, nurses, and midwives, and all equipment in the hospital, and keep her and her baby safe and healthy. We declare blessings to their family. We claim an abundant life for all Kapatiran, filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kinder to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, to be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused only on you, Lord. Special prayer for world. We also lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of March. Claiming your blessed anointing to all our preachers for a grace-filled and victorious Catholic life in the Spirit Seminar on 30 March and 6 April, for the powerful manifestation of your Holy Spirit to all participants. We offer in prayer our beloved country, the Philippines, for a peaceful and honest elections and campaigns, that leaders of integrity and pure intentions be elected to office. We claim, Yahweh, that the housing laws in the land will change in our favor, the property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the souls of all our departed loved ones and all the souls in purgatory. Let us pause in silence to pray for our own personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, for banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may make the promises of Christ. Let us pray. O God, as only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the works of eternal life, grant we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest. Amen. May the blessing of the Almighty God,
Father, the Son, and the Holy Spirit, descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Our our family. Queen of the Most Holy Rosary, Bless our family. Queen of the Most Holy Rosary. Bless our family. Po, tayo po ay patuloy po natin ang ating presensya sa ating Panginoong Diyos na Tuhan at tayo po ay manalangin sa Kanya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, Pinoon natin itong bigyan sa inyong harapan, Panginoon. Pupulot ang papasalamat, Panginoon. Dapat kung kayo'y pasalamatan, Panginoon, at dahil Spirit ng katotohanan. Lord, nandito po kami upang pag-aralan sa ang inyong banal na salita. Patuloy niyo po kami bigyan ng knowledge. Patuloy niyo po kami bigyan ng kapahayagan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na, Panginoon, mag-aangkor sa inyo, Panginoon, Brother Francis, Jesus, Lord God. Lord, tawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Kasala po kami, Panginoon, sa inyo. Patuloy niyo po ang patuloy mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, mga po sa inyo, Panginoon, na pakawalan ng tawad. Panginoon, lalapit po namin yung Panginoon ng aming kapatid na nalalapit ng mga anak may Peter God. Panginoon, kapit mo yung papakumpro ba? Kakain siya para tayo. Gagabayan niyo po siya sa mga word, testing, word, na doktor, aparato na gagawin sa kanya, Lord God. Patuloy niyo po bayan at magiging makalumpay, Panginoon na, pinatunan na, makalumpay ng tuwa ng panganak, tingin, natin ang Panginoon. Patuloy po pagdaling ng Panginoon ang mga sakit, yung pakaramdaman, Panginoon. You are the Jehovah Rapha, Lord God. Wala pong imposible sa inyo. Nabutin niyo po ang bawat isa ng kapagpalang kamay, Panginoon. Panginoon, kinun na rin po sa ating pamilya sa Pilipinas, Lord. Patuloy niyo po na guide pa, Panginoon, patungo sa inyo. Patuloy niyo po kami gabayan, mag-focus sa inyong direksyon, Panginoon. At may will, Panginoon, but your will be done, Panginoon, lagi masunod sa amin. Panginoon, patuloy niyo po i-bless ang bawat isa, Panginoon, sa amin ngayon, Panginoon, na may mag-aaral na naman po, Panginoon, ang inyong banal na sinita, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung po ibinabalik namin sa pinakamataas na papuri pa sa salamat na mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Taas po natin ang ating kanang kamay, ang dalawang kamay at kasalin ang Salmo 71, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang pag-ugo ng katastasan at nanatili sa palingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, ngunit katahanan, ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ligtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulubawan niya sa lilit ng kanyang malabay na pakpak. Sa balihan niya, ipiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan ka niya sa pagsasanggalang pagdal siya'y lapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Mag-isa ka gawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Minsan pa man darating na salot pagkagat ng dilim.
Di ka matatakot sa mga araw kung dumating. Kahit na magbuwal sila para sa libong tao, sa iyong paligid at bilang napatay maging 10,000. Di ka matatakot at nakahihiyat mo di ka mahal. Ika'y nagmamasilat sa manuod iyong mamasdan. Iyong masasama ay makikita mo kinalusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo maghihina sa iyong kataas-taasan. Di mo abuti, di kayo mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mapaghinga sa iyong tahanan. Susubihin niya ang maraming anghel sila susubaybay. Kahit saan daw kung kayo maparoon, iyak ingatan. Sa kanilang balat ay tataypat silang matatas. Na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang pagkakaluan ng leon, ahas na mabagsik. Di ka mano sa maserpente, yun mababagos. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Ang ingatan ko, sino mag-ako'y tinignan. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kumailain ay sasakturuhan. Aking iligtas ang bawat isa'y kalakang. Sila'y binigyan ko at garanti para makakagunan. At nakakilala ang binigay kalikasan. Maaaring pilit ko ang langit at hindi ko matatahanan. Maaaring magpadala ako ng mga balak upang salantayin ang lupa na ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling bayan ito na aking pinili ay makipaglumaga. Manalangin, hanapin ako at taliknan ng kanilang kasamaan. Diligin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katusayan, ang kasaganaan. Ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Yun. Yan. Good. Blessed evening po sa inyong lahat. Ulit natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito, second time po na magpasilitin na Amen. Bible study po. Hello po sa mga si Sis Rebecca po ng Israel po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Sa Napier po, kay Sis Banji at kay Sis Josie po. Hello po. Kay Brother Rayson. Nympha from White Mata. Kay Sis Nimpa ng Mata-Mata. Tsaka sa Inosilias family po. Taga Hamilton. Barba family. Hello po. Si Brother Armando. Brother Armando Midel po. Hello po. Blessed evening po. Sino pa po? Samsung SA. Samsung S. SMA po. This is Panchi at Dito po sa studio po. Blessed evening po sa lahat. Po. Wala na po bang na-miss? Taga-Auckland. Taga-Auckland po. Hello po. Mount Wellington po. Hello po. Gospel. Sige po, basta tayo po tayo lahat. Usahin po natin ng gospel. Alright. Oo. Yung may-ari na pa. Yung may-ari po daw ng bahay. Nasa labas na. Yung may-ari. Saan ba may device? Yeah.
Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Babasahin ko po ang salita ng Panginoon. Sa Lucas 1 verse 26 to 38, ito ang nasasabi, nang ika-anim na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin iyong sinabi," at nilisan siya ang anghel. The Gospel of the Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat, alright. Yun po, napakaganda na naman po ng ating gospel na ating pagninilayan ngayon. Yun po, may i-share lang po ako sa inyo about din po sa ating na-share ko na rin po to kay Brother Noriel nung time na nung pauwi kami galing Morris Bay po. Ngayon po yung alam naman po natin na tayo ay nagmula sa dust, di ba po? At tayo babalik din sa dust. Ngayon po, nung tayo ay likhain ng ating Panginoong Yahweh, may sa dust. Ngayon po, di ba ano po ang pagkakaalam natin sa pagkakalikha sa ating ninunong si Adan? Di ba po, yung sabi niya, kawangis niya po, di ba? Di ba po, sabi niya kung gano'n. Tapos po nung habang nililikha niya po ang ating ninunong si Adan, na kawangis ng ating Panginoong Yahweh, dito po napag-aralan po na habang sinishape ni Yahweh si Adan, kumbaga naka-smile po siya, talagang punong-puno ng kagalakan ng kanyang kalooban, ng kanyang buong pagkatao ay buong pagka-Diyos niya po. Kasi sabi nga po, hindi naman po makukumpleto ang kanyang nilikha nang walang mag-aalaga nito. Ngayon, habang nililikha niya po
si Adan po, ang pagkakaalam naman po natin na hiningahan po, di ba? Ang pagkakagawa po kay Adan ng ating Panginoong Yahweh, alam niyo po kung paano yung pagkakahinga. Ganito po yun. Para sa kaalaman po ng lahat, ganun po tayo nilikha ng ating Panginoong Yahweh. Para hindi lang po basta hinipan na kung ano man po. Ngayon, alam na natin kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon, na tayo kawangis niya, kaya tayo pagpahalagaan natin ang ating buong pagkatao. Katulad niya na tayo nilikha niya na para tayo magpurit magpasalamat sa kanyang kadakilaan. Okay po. Punta na po tayo sa ating mga sharer na for today po ngayon. Unahin ko na po si Brother Dennis po. Glory to God. Tayo ah. Bawing-bawing. Amen po rin po natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Okay. Sabi po dito sa ating pong gospel, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Napaka-powerful po itong binitiwan ng ating mahal na ina. Kasi po mga kapatid, sa totoo lang po, ako po yung nung una po na hindi ko pa nakilalang gawain or kahit po ako'y nasa gawain na, ako po ay diskumpiyado sa ating inang Berhen. Yung ating pag-rosary, diskumpiyado po ako. Kasi po, nakapakinig po ako ng ibang aral. Pero mga kapatid, sa pag-aaral ko po at sa pakikinig ng mabuting balita, meron po akong narinig na napakaganda. Kasi sa pag-aaral po mga kapatid, ay ang Diyos po mga kapatid sa ating pong buhay ay hinahayaan tayong magdesisyon ang bawat isa. Hindi po tayo pinapangunahan ng ating Diyos na kung ano ang gusto natin, bahala po tayo kung ano yung pipiliin natin. Ano po? At ang plano po mga kapatid na nung pumunta po ang Anghel Gabriel para sabihin kay Maria, hindi po yan talagang kumbaga hindi hindi talaga sinabihan ng Diyos na ikaw ay maging ina. Kumbaga po hindi po yun po ay nasa desisyon pa rin ni Maria. Ano po? Kasi po nasusulat yan na ang bawat tao is may freedom. Ano po? Kaya mga kapatid, nung sinagot ni Maria na ako'y alipin ng Panginoon, mangyari. Ano po? Yung po mga kapatid, pati daw po mga anghel sa langit po lumukso sa tuwa. Kasi naganap yung pagliligtas po sa atin. Ano po? Doon na nagsimula. At doon ko po napagtanto na itong si Maria ay isa sa mga kasama or naging ano bang tawag nito? Naging isang kasama siya sa pagliligtas. Ano po? Bahagi ng pagliligtas po. Ano po? Sa atin. Bahagi lamang po yon. Pero napakalaki po ng obligation na ginawa ng ating inang Birheng Maria. Ano po? Kasi po mga kapatid, tingnan po ninyo sa kanyang paglilingkod. Hindi po madali na sasabihin na sige. Kasi yung kanyang pinili is buhay eh. Buhay. Kasi alam naman po natin sa Israel na kapag ikaw ay nabuntis ng walang ama, papatayin ka po doon, babatuhin, di po ba? Yung lamang po mga kapatid at isa sa pinakamatindi mga kapatid na kanyang naranasan is sa kanyang paglilingkod ay yung pinahirapan yung kanyang anak sa kanyang harapan. Sinampal, pinagupit, dinuraan, sinaksak, na nandun po siya sa tabi at hindi po siya umalis hanggang sa mawalan po ng buhay ang ating pong Panginoon. Ano po? So ano pong aral po mayroon sa atin? Sa atin na ibig ko pong i-share sa inyo is sa ating pong paglilingkod mga kapatid is hindi lamang po tayo dapat na ang paglilingkod po mga kapatid is ang paglilingkod po mga kapatid is hindi puro saya lang.
dapat handa ka din magpuyat, lumuha, magsakripisyo, at saka magtiis po. Ito po ang paglilingkod na dapat nating gawin. Kasi ang ating Birheng Maria, hindi po siya, kumbaga is, naging kampante lamang sa paglilingkod. Ano po? Kasi sa ating pong paglilingkod, pag dumating po yung time na tayo po ay nawawala mayroon ng mga pagsubok sa buhay, ang bilis po nating sumuko kaagad na kapag ka ganun, bumababa ka agad yung ating spirituality. Pangalawa, kapag ka, kumbaga is parang binabaliwala na natin ang gawain ng Panginoon. Kumbaga tinatamad na tayo. Pero mga kapatid, yung tularan po natin yung ating Inang Birheng Maria, ano po, na nagtiis hanggang sa huli. Ano po, at sinamahan po ang ating Panginoon. So sa ating pong paglilingkod mga kapatid, kaya nating samahan ang ating Panginoon. Ano po? Dahil sabi po dito mga kapatid sa Hebreo 10:36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. So, mga kapatid, talagang kailangan nating magtiis kasi grabe ang pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Pero mga kapatid, ang pagsubok na ito ay wala pa sa kalingkingan na dinanas ng ating pong Inang Maria. Ano po? Kaya magtiis po tayo. At sabi nga po sa Hebreo, pasensya na po, malabo pang mata, 4:12, sabi po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak na sa buto at nakakataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. So mga kapatid, patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos at ito lamang po makakapagpalakas po sa atin. Kasi kung minsan binabaliwala po natin ang mabuting balita, pero alam niyo po mga kapatid na kapag ka po nasusunod natin ang mabuting balita, nakakasunod tayo, yun po yung tinatawag na ang saya-saya. Kahit dumating yung problema, ang saya-saya pa rin natin. Ano po? Amen. At naranasan ko ito na kapag ka may mga problema sa buhay, no, kapag ka, kalimbawa po sa work, at may mga problema, sabi ko, Lord, bahala ka na. Basta magtatrabaho ako sa iyo na ito. Alam niyo mga kapatid, lumilipas ang araw, lumilipas ang hapon, nagiging maayos ang lahat ng bagay. So tayo po ay manindigan, katulad po ng ating Inang Maria. Tularan po natin ang kanyang paglilingkod. Amen. Salamat po, Brother Dennis, yung napakagandang sharing. Paglilingkod na sa ating Diyos na buhay, kailangan natin magtiis. Dahil alam naman natin na may pangako siya at tapat siya sa kanyang pangako. Sige po, sunod po. Sino po gusto dyan sa online po, mag-unmute na lang po. Wala po. Dito po, sa studio po. Yun, sabi. Brother Moriel. Nakatingin sa akin dito. Hey po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Naupuan. Hey po. Ano nga po, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tulad nga po ni Maria, tayo ay pinili ng Panginoon. Amen? Amen. Anong sabi po ng anghel? Ng anghel kay Maria? Sabi po dito sa verse 28. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Yun po ang sabi ng anghel, ano po, dahil pinili ng anghel ng Panginoong Hesukristo si ating mahal na Birheng Maria
ay sabi po ng ng anghel ay matuwa. At ang Panginoon po ay sumasa kanya. At kaya po, tayo po lahat ng mga pinili ay marapat na po tayong lahat ay matuwa. Dahil may plano din ang Panginoon sa atin. Pag nagplano ang Panginoon sa atin, siya na magandang resulta ang lahat ng ito. Halimbawa nga po, halimbawa ko po ako. Bago po ako natawag po dito sa napili at dito sa gawain po at bago po ako tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, parang mahirap ipaliwanag sa akin na wala man lang sa aking isip, sa aking puso na mangyayari to sa akin. Na ako po pala ay gagamitin ng ating Panginoong Jesucristo na maghayag ng kanyang salita. Yun, hindi po natin akalain sa ating pamumuhay. Katulad ko po, wala po sa akin talaga sa isip ko na maghahayag ako ng salita ng Diyos. Pero iba yung plano ng ating Panginoong Jesucristo at saka yung iba yung plano ng ating natin. Kasi yung plano katulad po ni Maria, ang plano niya mag-asawa siya. Kay Jose, magpakasal. Pero ang plano ng Panginoong Jesucristo na magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga plano po natin, hindi po natin masasabi katulad po natin, nakakala po natin tayo dito pagdating natin sa New Zealand, tayo maghahakot lang ng pera dito sa New Zealand. At magpapayaman. Ano po? Pero iba po yung plano ng ating Panginoong Jesucristo. Plano po niya na gamitin tayo sa kanyang ubasan bilang kanyang mga lingkod. Tsaka nga po dito, tayo pong pero iba nga po yung plano ng Diyos sa atin. Kaya tayo nandito kasi tinawag tayo at tumugon tayo sa panawagan niya. Tayo po nandito, kaya po tayo nandito dahil tumugon tayo sa panawagan niya. Sabi po sa Mateo 22 verse 14, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang hinihirang. Dito po sa ibang translation naman po ng Bible ay sabi po dito sa Mateo, dito po ay ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Sa ibang pong translation ng Bible. Tayo po, marami po ang tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo, pero pinipili po niya yung mga tinatawag niya, yung hinihirang. Pag po kayo nag po ng bigas, kung sa amin po na naranasan niyo po yun, ng bigas, magtatahi, hihirangin mo yung mga palay at saka dun sa bigas at saka sa palay. Din po tayo po yung nasama po tayo dun sa pag nilayan po natin kung tayo po ay kasama dun sa bigas na lulutuin na o dun sa palay na ipapatuka na lang sa manok or babayuhin pa. Yun po ang ng ating Panginoon. At kaya nga po sabi ng anghel, matuwa tayo dahil isa po tayo sa pinili. Pero asahan niyo po, pinili po tayo pero asahan po natin na sa dating po ng huli ng panahon po ng oras po natin, tayo po ay hihirangin pa rin. Amen. Hindi po tayo pinili para pero hihirangin pa rin po tayo sa bandang huli. Amen po. Salamat po. Salamat po, Brother Noriel. Tayo pong lahat ay hinirang ng Diyos. Ang Diyos ang naghirang sa atin, hindi ang tao. Amen. Yun nga po. I-share ko lang din po yung aking napag-aralan. Ang pinanggalingan po ni Maria, ang kanyang ama at ina. Ang kanyang ama ay si Joachim po.
at ang kanyang ina ay si Saint Anne po. Ngayon po, ang dalawang mag-asawang ito ay galing sa mayaman na pamilya. Sila ay napakayaman pero hindi po sila magkaanak din. Tulad ni Elizabeth po. Ngayon, ang ginawa po nila dahil tapat sila sa Diyos, sila po ay nag-ayuno po sila ng 40 days and 40 nights po. Kaya po, pinagpala sila ng ating Panginoong Yahweh at ayon ay binigay niya ang kanyang pagpapala na bigyan sila ng anak at yun nga po ay si Maria. Yun po. Sunod po, si Brother Lope po. Gandang gabi po, Brad. Mapagpalang gabi mga brother and sister. Naririnig po ba? Po. Ang reflection ko lang sa ating yung surrender. Tulad ni Maria, although medyo may pag-aalin, hindi niyan masyadong nauunawaan, pero nag-ano siya, yes Lord. Sabi niya, ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa ating buhay pananampalataya, magtiwala lang tayo kay Lord. Kailangan lang natin na basta't tulad ni Maria, kapag inalaw natin na gamitin tayo ni Lord at magtiwala tayo ng buong sa ating Panginoon, makikita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Although mahirap sumunod sa Panginoon, pero talagang dadaan tayo tulad ni Maria na parang tinatarak ng patalim ang kanyang puso nung nakikita niyang pinahirapan ng ating Panginoon. Gayon din sa paglilingkod natin, hindi lang puro blessing. Dadaan tayo sa mabibigat na pagsubok. Pero wag lang tayo mawawalan ng tiwala sa Lord na pinapahintulot niya ito upang bigyan tayo para itinetest lang tayo ni Lord. Di naman tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Basta't manatili lang tayong nakakapit sa Kanya at gaano man kabigat ang pagsubok na ang mga problema na dumarating sa atin, gayon din kalaki ang milagro na makikita natin kapag tayo nagpatuloy sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po mga kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Brother Lope. Yun nga po, surrender. Surrender natin lahat ng ating mga pagsubok sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi natin kaya tayo lang. Kailangan natin ng gabay niya. Dahil siya lang. Sabi nga po, di ba sa salita niya, siya'y tapat sa kanyang mga lingkod na humihingi ng tulong. Yun nga po, ang Greek, napag-aralan ko din po ngayon sa yung pinakamababang alipin sa Greek word po ay doulos. Doulos po means slave po, servant of the Lord. Yung pinakamababang alipin na sa bansang Israel po, no? Yun po ang doulos, in the Greek word po. Sige po, next po. Sino po sa
Ako, sir. Sige po. Sige po. Brother Chris po. Amen. Purihin natin ang Diyos. Praise God. Papuring may mga anak na kapatid, bagong buhay. Grabing mangusap ang salita ng Diyos. Ito ay Lent season. Paresma. Pero bakit siningit yung annunciation? At sa tahanan ito. Siyempre may mga Di ba? Sakto talaga. Sabi ko, grabe talaga yung divine timing ng Diyos, no, sa gospel. Nakuha ko lang po itong aking share sa sharing ni Brother Doriel. Pag nasa atin pala ang Diyos, masaya tayo. Masaya ba yung katabi mo? So, pag hindi tayo masaya, ibig sabihin wala sa atin ang Diyos. Kaya sabi mo, ha, 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 ha. Kailangan may koryo. Apat na ha. Apat na hey. Di ba sabi sa unang talata, nung lumapit si Gabriel, yung Hail Mary, pag sinabing kinalulugdan ka ng Diyos, yung Hail Mary niyo, yung Hail, ibig sabihin, kinalulugdan ka ng Diyos. Amen? Na tayo, sabi nga ng lahat na, minsan kinalulugdan tayo ng Diyos, pero may tanong, bakit ako? Kaya tinanong ni Maria, no? Sabi niya, manganganak ka, manganganay ka, at ipaglilingin mo ang bata. Yung pangalawang ha, alam nyo, di ba yung una, Hail. How? Sabi ni Maria, paano? Sa verse 34, di ba? Paano ako manganganak? Ganun din tayo sa ating buhay pananampalataya. Minsan, paano ako susunod, Panginoon? Wala akong lakas, wala akong talento, wala akong, di ba? So, minsan minamaliit natin yung grasya ng Diyos sa ating buhay. So, yung tanong ni Maria na yon, sinagot ng ng angel, ano yung pangatlong ha? Sabi mo, ha? Sabi niya, huwag kang mag-alala, Holy Spirit. So, ganun din po tayo sa buhay pananampalataya. Kung may katanungan tayo, pag-aalinlangan sa paglilingkod, huwag tayong mananahan sa sarili nating kakayahan. We need the Holy Spirit, yung tatlong ha. Sabi mo, ha! Ha! Pag naghari sa atin ang Banal na Espiritu, tulad ng kay Mama Mary, pagsunod niya, ano yung huling ha? Gusto yung malaman? Ano? Kain na! Sabi niya, di ba? I'm the handmaid of the Lord. Sabi niya, handmaid of the Lord. Ibig sabihin, servant. Lingkod tayo. So pag pinag-aarian tayo ng Banal na Espiritu, hindi tayo masusunod kundi maging lingkod tayo sa bawat isa. Amen. God bless us all. Salamat. Mahaba pala. Sabi niya po. Hail, how holy and handmaid of the Lord. Sige po. Tungo na po tayo sa anchor picture po, Brother Rami. Ako na po. Amen. Glory to God. Isang mapagpalang gabi po. Well said na po eh. Well said na. Ano? Well said. Amen. Glory to God. Dagdagan po natin ang bawat verse nating ang ganda ng ating gospel ngayon, the solemnity of our Mama Mary. Kadakilaan ng pagtanggap ng pahayag ng Diyos. Ano po? At punta po muna tayo mga kapatid sa verse 26. Ano po? Yung Angel Gabriel, no? Ito yung tinatawag nilang the messenger of God, no? Sa paniniwala po ng mga Hudyo ay meron pong 7 anghel, no, na may highest rank, no, at ito yung mga ina-allowed ng Panginoon na gamitin niya, in God's presence, no. And one of them nga po is si Angel Gabriel, no. At si Angel Gabriel din po ang ginamit ng Panginoon Yahweh El Shaddai nung kausapin niya si Zechariah, ang father ni Juan the Baptist, no. And in the Old Testament, kung ating susuriin, ninilayan, makikita din po nyo si Angel Gabriel kay Prophet Daniel, no.
ng ipakita ng Panginoon ang vision kay Prophet Daniel sa Daniel chapter 8 verse 16. Ano po? So, ngayon po sa ating gospel ay ginamit na naman po itong si Angel Gabriel sa pagpapahayag naman, no, ng sa ating mahal na ina, no. So, dako po tayo sa verse 28. Ang sabi doon, rejoice, no. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. So, sino po dito ang kalugod-lugod sa Diyos? Lahat tayo, di ba? Lahat tayo na mga pinili ng Diyos. Lahat tayo na nagsisikap makasunod sa kalooban ng Diyos, no? Katulad ng ating mahal na ina, no? Ay sabi ng anghel, rejoice in the Lord, no? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 4, tayo daw pong mga pinili ng Diyos ay dapat rejoice in the Lord always, no? Always daw po dapat tayong nagre-rejoice, no? Natutuwa tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. And in the verse 28, sabi niya diyan is full of grace, no? Ang sabi in Greek expression, ang full of grace is the most favored one. No? The most favored one. No? Ibig sabihin, nag-iisang pinili ng Diyos na sisidlan ng kabanalan ng Diyos. Only the Virgin Mary. Siya lang po ang pinili. Ano po? Nabanggit nga po ni Brother Aaron, no? Yung magulang, nagpasting sila. Yung magulang ng ating mahal na ina is nagpasting sila at nangako sila na kung sila'y bibigyan ng anak ay ihahandog nila sa Panginoon upang maglingkod. Ano po? Kung napanood nyo po yung Mary in the Netflix, no, medyo andun po yung may history doon, no, kung paano sila nagpasting mag-asawa at paano sila tinugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. Amen. At doon nga po, no, sa full of grace, no, nag-iisang pinili, tandaan po natin yan, nag-iisang pinili ng Diyos na sisidlan ng kabanalan ng Diyos, no. At in verse 29, nung isinalaysay sa kanya ng Angel Gabriel, nagulumihanan siya, no? Hindi niya maunawaan kung paano mangyayari yon. So, but tatandaan po natin na hindi po siya natakot. Nagugulumihanan lang siya kung paano mangyayari yon. But Mama Mary doesn't fear, no? Hindi siya nakaramdam ng takot, no? Because Mama Mary spirit is awake, no? Ganun po pala tayo, no? Pag ang espiritu natin ay laging buhay, gising para sa Panginoon, hindi dapat tayo makakaramdam ng takot sa mga bagay na darating sa ating buhay, no? And she aware the presence of God, no? Aware siya na ang ating mahal na ina nang i-announce sa kanya, kahit na nagugulumihanan siya, alam niya na kasama niya ang Diyos, no? And the divine revelation that not cause that fear, no? The divine revelation na inihayag sa kanya ay hindi talaga nag-cause ng takot, bagkus ni-reveal sa kanya ang unique na vocation. Unique na vocation, natatanging bokasyon na pinili siya ng Diyos. Amen? Napakaganda po, no? Yung pagkakatanggap at tanggap ng salita ng Diyos ng ating mahal na ina. And in verse 31, sabi niya po diyan, you shall conceive. Ikaw ay maglilihin at manganak ng isang lalaki at siyang tatawagin mong Jesus. Ito po ay katuparan ng pangako ng Diyos
na pinabatid sa pamamagitan ng propeta Isaias. Kung atin pong bubuklatin, yan po ay matatagpuan sa Isaias chapter 7 verse 14. Ano po yung nasusulat doon? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. No? Ano po yung sinasabi dito? Tapat ang Diyos, no, sa kanyang mga pangako. Ipinababatid po sa verse 31 na ang Diyos ay tapat. Si Yahweh ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Hindi po nagbabago ang Diyos natin. Amen? Amen. In verse 32, He will be great. Magiging dakila siya. Son of the Most High, anak ng kataas-taasan. Ano po? Bakit tinawag doon na Son of David? Mga kapatid ko kay Kristo. Because that Saint Joseph ay galing sa lahi ni David. Excuse po. Na po. So, son of David. So, si Saint Joseph po kasi ay galing sa lahi ni David. In verse 32, sabi niya rito, He will rule over the people of Jacob. Dito isinasalaysay ang kapahayagan ng pagdating ng tagapagligtas, no? Na manggagaling sa lahi ni David. And in the verse 35, the power of the Most High will overshadow. So sabi dito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ito ay kapahayagan na isang perfect plan that Mama Mary trusting the Lord, no? Trusting, no? Pinagkatiwalaan niya ang hatid na balita, ang mabuting balita ng Panginoon. So ano po ang itinuturo? Ano po yung mapupulot natin dito sa pangyayaring ito, sa Solemnity of Mama Mary? Ano po? Dito po makikita po natin ang madalawang bagay. Ito yung submission to God's will. Pagpapasakop natin sa Diyos. Dapat po tayong mga pinili ng Diyos, palagi nating tatandaan na tayo ay magpapasakop sa Diyos. No? Katulad ng ating Mama Mary, hindi po siya na unhesitant eh. Hindi siya nagkaroon ng unhesitant dun sa and unreserved yes. Basta ang sagot niya yes kaagad eh. Yes, no? Yes, no? Mangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Walang pag-aalinlangan, no? Walang pag-aalinlangan sa pagtugon ng Diyos. Mama Mary, special mission of salvation of humanity, no? Yung salvation ng humanity na yan ay yan yung napakaganda na sa pagsunod natin at pagpapasakop natin sa Diyos, tandaan po natin na tayo ay inuutusan ng Diyos para sa salvation ng iba nating mga kapatid na wala pa rito sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. At pangalawa po dito is pagtangi, no? Paglimot. Sabi nga ni Brother Dennis kanina, no? Nilimot niya yung sarili niya, no? Para tugunan ang kapahayagan ng kaligtasan ng Diyos, no? Para dalhin ang kabanalan, no, na sa paglilim ng banal na espiritu sa kanya na kaloob ng Diyos para sa salvation ng sangkatauhan. At alam niyo po mga kapatid ko kay Kristo, I just want to share this story, no, na ako po ay may experience doon sa
pagdarasal ng Holy Rosary. Nung last month po kasi, ang ugali ko po kasi, pag ako'y nagdadrive tuwing early morning, papasok, nag-Holy Rosary po ako, no? At nung ako po ay matapos, papunta po kasi ako ng Mata-Mata, and along the way, nang pagkatapos ko po ng mag-Holy Rosary, medyo wala pong mga kabahayan nung matapos ako. At biglang nagliwanag yung windshield ko, no? Basta biglang nagliwanag ng ilang sandali, no? Pagkatapos ko, at hinahanap ko, huminto ako, hinahanap ko saan nanggaling. Pero napakadilim naman at wala naman ako kasalubong, no? So, sabi ko, I don't know ano yung kapahayagan na yon. Basta sabi ko, diretso na ako, no? And once, nung papauwi na po ako, dumaan po kasi ako sa bundok na, kasi yung highway na dinadaanan natin papuntang Mata-Mata and Morensville, maraming construction. So doon ako sa looban dumaan. At yung looban, kung nakadaan na kayo papunta kala Brother Joven, medyo bundok-bundok yon at medyo mapaliko-liko, no? At nung ako ay pauwi na, no, doon sa paliko, biglang nagkabulagaan kami nung isang van din. No, ang bilis ng takbo niya at kinuha niya yung yung way ko, no? So, ako naman glory to God, hindi po ako kinabahan, kundi nagpreno lang ako, tapos medyo gumilid. Tapos glory to God, nung babangga na siya sa akin, biglang lumayo yung niya, biglang siguro nakabig niya, no? At doon ko naunawa na pagnilayan na yung liwanag na yon na nakita ko nung umaga ay pagliligtas sa akin, no, sa panalangin together with Mama Mary. Amen. Amen. Glory to God. So, iyon po yung yung experience ko na sa pag-Holy Rosary sa tuwing umaga pag ako ay papasok na sa umaga. At tinatapos ko yon kahit na nandun ako sa opisina. So, napakaganda po ng na nung pag-Holy Rosary natin, sapagkat sabi nga po sa Mateo 18:20, saan mang may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin ay naroon akong kasama nila. Napakaganda po na kasama natin lagi sa panalangin ang ating mahal na ina. Bakit? Kasi ang ating mahal na ina ay nasa langit, no? Nasa langit na, at kasama nating patuloy siyang nananalangin sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nung una, ito lang naman yung isang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay humindi sa unang prayer ng ating mahal na ina. Bakit? Ang unang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ay yung kasalan sa Kana, no? At ang kumausap sa ating Panginoong Hesus ay ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya napakaganda po na kasama natin sa panalangin palagi ang ating mahal na ina. Bakit? Because Mama Mary is a faithful to God's will. Mama Mary is a stable when she was going to Bethlehem. Nanatili siyang faithful, naging matatag siya, no? Mama Mary is faithful when she was going to Egypt. Mama Mary is faithful when Jesus lost in the temple. Mama Mary is faithful nung siya ay nasa Nazareth, at lalong-lalo na Mama Mary is faithful at the foot of the cross of Jesus Christ. Kaya napakaganda po na tularan natin ang pananampalataya ng ating mahal na ina upang tayo ay patuloy na nagmamahalan sa isang espiritu ng pag-ibig ni Kristo. Yun lang po, at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Maraming salamat po, Brother Rani, sa iyong sharing. Napakaganda po. Sabi nga po, sa ating inang Berhen, bukod ka sa babae, pinagpala sa lahat. Dahil ang pinagpala ng Diyos ay talagang sikat-sikat liglig na umaapaw ang ating kalooban na tayo magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Dahil sabi nga po yung Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Submission to God's will at limutin ang ating sarili. Amen. Unahin natin ang ating kapwa at ang ating Diyos na buhay. Po, maraming salamat po sa lahat ng nag-share. All glory to God po. Sige po. Blessed evening po sa inyong lahat. Tayo po'y mananalangin na closing prayer po. Ni Brother Ars po. Ano? Tayo na rin din. Sige mga kapatid, manalangin tayo. Magkakawak po tayo ng kamay at patayin ko na yung presensya ng Diyos sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Espiritu Santo, Purihin ka o Diyos, ang bahin ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa bahin ka. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, muli sa oras na ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil sa mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na muli, Panginoon, ay pinakilala mo, Panginoon, ang iyong ina sa amin, Panginoon. Na kami patuloy na manampalataya sa iyo at manalig sa pamamagitan ng aming mahal na Birheng Maria. Na salamat sa pagtitiis, pagtataga, at pagmamahal ng aming mahal na Birheng Maria, Panginoon. Dahil sa pamamagitan niyo, Panginoon, nakikilala ka namin ng bubusan. Muli, Panginoon, ay patuloy niyo kaming samahan sa buhay namin paglilingkod sa iyo. At nawa, Panginoon, ang mga natutunan namin sa oras na to ay nawa ay tumingin sa aming puso at isipan, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin. Na nawa, Panginoon, ay patuloy niyo kami laging samahan ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng oras na aming gagawin. At muli, Panginoon, ang lahat ng mga dinulog namin sa panalangin, ay kinakakin na po namin, Lord, na answer prayer na, Panginoon. Na ano man yan, Panginoon, imposible man yan, o posible, Panginoon, na sinabi ko ni Maria kanina sa gospel na binasa namin sa verse 34, paano po siya maglilihi, ganyan siya dalaga. At sa 38 naman po, Panginoon, sabi naman po, natatandaan mo ba ang kamag-anak si Elizabeth, na siya ay matanda na, pero siya ay natunay, O Lord, na walang imposible sa iyo. Pinapakita mo, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan, na anumang sitwasyon na imposible, Panginoon, na sinasabi mo ng tao na wala nang kagalingan, anumang karamdaman sa amin, Panginoon, na mga problema namin ay wala ng solusyon. Subalit sa kapangyarihan ng Panginoon, sa gospel na ito, pinakita mo, Panginoon, na wala imposible sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ang lahat ng mga imposible na aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, inaangkin na po namin na kami answer prayer. Hindi, Panginoon, maraming salamat sa gabi na to. Patuloy niyo kami, Lord, pagpalain, gabayan, ingatan, ang lahat ng uuwi at aming sasakyan, Panginoon, at sa lahat ng tao na nakakarinig ng pinig mo, Panginoon, sa Facebook Live, ay patuloy na maramdaman ang pagmamahal. At muli, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu kasama ng aming mahal na Birheng Maria sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Picture na po tayo.